ang nakaraan sa CJ's Vlogs. Ay, patay si Doggy. Pusang ina. Ay, kiribi-ribi, bawal magmura. Ay. Sabi ni. Mali tayo Mali din sa atin dinala. yung nagdala sa atin. Sabi ko ni. So, yan. Ang ganda ng view, no? Teka nga, nakalimutan ko pala. Mag-video pala tayo ng ng kasama yung view. Pinakita ko lang yung view, hindi ako kasama. So, ayan guys, ayan yung view natin. Diba, so you can see, ang ganda. Napakaganda. Sulit dito. Punta kayo dito sa, may Paro-Paro Hills. Napakaganda. Yun. Pero ako, kung ako tatanungin, ang mga gusto kong puntahan talaga for the season 2, unang-una, Marinduque. So, yun yung una kong gusto puntahan. Marinduque. Pangalawa, gusto ko magpunta ng Aurora. Sa may Kasiguran, Balabak. Sagada, di ba gusto rin natin umakin ng Sagada? Ayan, gusto ko din. Welcome to Sagada! Ang Sagada ay isa sa may pinakamayamang kultura dito sa Pilipinas. Isang lugar kung saan ang kalikasan at kasaysayan ay magkasama. At ang bawat kanto ay may kwento mula sa mga makulay na tradisyon, mga nakamamanghang tanawin, hanggang sa mga kakaibang pamana ng mga katutubong igurot sa atin. Ang Sagada ay isang paraiso na hindi lang para sa mata, kundi para na rin sa ating mga puso. Kaya samahan nyo ako at tuklasin natin ang Sagada. Nagsimula ang aming biyahe ng alas 8 ng gabi. Nag-grab na lang kami papuntang Coda Lines o yung bus station na sasakyan namin. Diretso na yon sa Sagada. Medyo napaaga lang kami dahil ang oras talaga namin ay 11:59 PM pa. Pero mas minabuti naming mas maaga para hindi kami maiwan ng bus. Dumating kami ng mga 9:30 dito sa may Coda Lines. Kaya naisipan na muna namin, kumain na muna kami. At dito na rin kami nagpalipas ng oras. Makalipas nga ang 3 oras, lumabas na rin kami. Kasi nahihiya na rin kami talaga magstay doon dahil sobrang tagal namin doon. Pero nabili na rin kami doon ng mga burger, ganyan baon, para yun na lang yung kakainin namin habang nasa biyahe kami. So dumiretso na kami ng Coda Lines nito, tinanong yung book namin, pinakonfirm lang kung okay na, goods naman daw at hinihintay na lang yung bus. Actually medyo matagal talaga din kami naghintay dito, kaya medyo nabagot talaga kami ng sobra dahil sobrang gabi na rin kasi nung schedule nung bus namin. Kaya, ang tagal din talaga ng hinintay. And, eto na, dumating na yung bus namin dito at ready to go na kami papuntang Sagada. Good thing talaga dahil sakto lang din ang dating ng bus. 12 mismo, umalis na rin talaga kami. So, ang hintay lang talaga namin yung pagitan nung pagpunta namin hanggang doon sa time talaga ng pag-alis namin papuntang Sagada. So, dito, bumabiyahe na kami papuntang Sagada. This is a 12-hour bus ride. Pero nung nangyari kasi sa amin is 16 hours. Mamaya ikikwento namin kung bakit. Grabe, sobrang traffic kanina. Stuck sa traffic. Grabe, pagod. Sakit ang ulo ko. Ang ganda nung naging pwesto namin. So, nasa tapat lang namin yung CR. Tapos wala kaming kasunod. So, medyo maluwag yung space namin. So, yung dami ng gamit namin. Very naging goods. So, ayun. Mamaya may story time ako about sa bus. Kano yung struggle namin dito sa bus. Kasi nga peak season. Pero mamaya kikwento ko. Tsaka wala pa kaming transient. Isa pang problema namin, wala kaming tutulugan. So, pagdating doon, huwag sanang umuulan. Kasi maghahanap pa lang kami ng tutulugan. Kasi kapag umulan, edi umulan. Walang magagawa. At tapos, may part na sobrang traffic. Stuck ka talaga sa traffic ng siguro mga 4 na oras o 5 oras. Ang tagal doon, inumaga kami doon. So, nakatulog ako.
nagising ako sa bandang traffic eh. Tapos nakatulog ulit ako. Pagising ko, andun pa din kami. Sa sobrang tagal. As in, magbaon kayo ng mahabang pasensya kasi sobrang traffic talaga sa part na yun. So ngayon medyo nasa zigzag part na kami. And as of now, 8:40 a.m. So dahil sa traffic siguro mga alas 2 na siguro to. 2 p.m. na makakarating dun sa Sagada. Sagada rin. Anong yung look forward mo sa Sagada? Yung parang pinaka Yung lamig. gusto mong maranasan? Yung lamig lang talaga. Kahit walang tourist spot. Basta yung malamigan lang yung Uy, baliw ka. Ano ba yan? Basta malamigan lang talaga ako. Kasi gusto ko talaga yung malamig. So dito nga guys, tuloy ang biyahe natin. Ulitin ko lang yung kwento ko kasi nga kanina yung mic ay medyo static so baka hindi maintindihan. So yun nga, naging 16 hours yung biyahe namin. Dahil po sa traffic, opo. Okay, so ganito ang nangyari. Parang may sira kasi na tulay bandang Biskaya nung mga oras or araw na to nung biyahe namin. So bigayan, ang mga kasabay pa namin doon ay puro truck. Talagang mabigat. So isa-isa lang yung andar. Sobrang stuck sa traffic guys, as in. So 4 hours siguro kami dun sa traffic na yun. Especially December to, so peak season. So talagang marami rin talagang nasa labas or mga sasakyan sa labas. So 4 hours, so nakatulog ako ng 4 a.m. 7 a.m. ako nagising, andun pa rin kami sa pwesto. Ganong level guys, as in sobrang hirap. Pagod. Buti na lang ang nabook namin is yung may CR. May CR po yung aming bus kaya hindi kami nahirapan. Yun nga lang, for urine lang siya. Wala siyang ibang pwedeng gawin doon. Tang-ihi lang. So, yun lang siguro yung cons doon. Pero all goods, kahit pa paano pwedeng, alam mo yun, kapag naiihi ka, meron, di ba? So, yun. Siguro itong view na to, bandang nasa Ifugao na kami or Mountain Province. So, ganyan yung magiging daan, guys. Magbaon kayo ng gamot. Bonamine, at kung ano pang kailangan yung gamot na sa tingin yung kakailanganin nyo. Kasi mga baon namin, alaksan, medical, mga sakit sa ulo, ganyan. O kaya, may baon din kaming Lomotil, tsaka yung mga loperamide, ibang tatak para sa tiyan naman kapag hindi kinaya. So, ganun, magbaon kayo. Dahil yung daan dito, guys, puro zigzag. Siguro 5 oras, puro zigzag. From Biskaya, dadaan ng Ifugao, Benguet, tapos Mountain Province, and then Sagada. Mga 5 oras po yun, puro zigzag. Para kang hinahagis, ganun. Ay, sana all hagis. So, yun, guys. Kaya ganun yung nangyari. So, hinapon po kami. Supposed to be ang arrive namin ay 12 noon, 5 p.m. po kami dumating. Opo, ganun. So, ito yung aming first bus stop. Actually, this is the last na din. Isang bus stop lang yung nangyari. So, after nito, wala na. Diretso na agad ng Sagada. So, kumain lang kami dito ng cup noodles. Yun lang yung laman ng tiyan namin kasi baka masuka kami along the way. So, yun. Pwede. Pero maraming tinda dito, guys, ha. May mga rice mill na rin talaga. May kape. So, lahat dito sa bus stop na to available naman. So, even yung CR, meron din silang CR. So, yun. After ng bus stop namin dito, dumiretso na rin talaga agad yung bus sa Sagada, guys. Ayan, so kakababa lang namin ang bus. Na sobrang haba. Sobrang haba ng biyahe. Grabe, 16 hours. Ang sakit ng Sobra tuhod yun. So, ko. ngayon pupunta kami ng Hindi ko madamay tuhod ko. registration muna. Maparegister kami ng registration tsaka insurance. Kailangan yun, guys. So, yeah. Okay guys, pagkarating nyo ng Sagada, ang unang-una nyong pupuntahan ay ang Tourism Information Center kasi magre-register tayo dito. So, ang registration fee is 100. I think this is environmental fee din. So, 100 lang yung binayaran namin dito per pax. And then, meron din dito yung insurance, 50 per pax naman. Oh. Sir, same din po. If you're ready to have a tour po, you can contact these numbers. Nandito naman po yung mga activities na pwedeng gawin. So, we have yung shuttle fee and guide fee. Nandito po siya. Ilang oras nyo gagawin yung tour. Nandito po. Thank you. Nakatikus, oy. Pagka manim imagine, ay. Ibang manatan pili tamang suda. I can manda pili sa guys. Wait, idaan pa lang tayo. Kali bakang kano 438 na no kada no kalsina.
So, pupunta na tayo ng ano, after registration guys, pupunta na tayo dun sa lodge natin kasi gusto namin magpahinga muna, mag-ayos. So, magdidirection na kami. Malakas naman ang signal. Punta na tayo dun guys. So, naglalakad na. Pero malapit lang dito yun guys, walking distance lang. Hello po ma'am, ito po, naglalakad na po, malapit na po. Ayan guys, so sorry, ngayon lang nag-update kasi sobrang pagod, sobrang taing-tain na, at sobrang daming bitbit kaya hindi na nakapag-update. So ngayon ang update natin, so ikukwento ko lang sa inyo ang mga nangyari kasi talagang grabe mga pinagdaanan. Okay, so ito yan, hulas pa ako. So yung mga napagdaanan namin, so yung una kasi, since peak season kasi ngayon, so talagang mahirap mag-book sa Coda Lines, yung bus na sinasakyan. So ang nangyari, originally, ang binook namin ay December 27 hanggang 29. And then, in December 27, gabi kasi yun, 11:59 PM. So basically, pagtungtong mo ng alauna na nun, 28 na yun. So, naisipan namin, bitin siya. So, magre-rebook sana kami. Kaya lang, fully book kasi talaga lahat. So, wala kang mabubook. So, kumbaga kami, naghintay lang din talaga kami ng cancel seat ng mga nagbook na, tas kinancel. So, ngayon, on 25, Christmas Day, may nag-cancel ng 26. So, green-up namin. So, nagbook kami ng 26. Kaya ngayon, 26, December 26, andito na po kami. Actually, 27 na ngayon dahil 26 ng 11:59 din or 12 na ng gabi yung nabook. So, ayan, as of now, anong oras na ba? 5:24 PM na December 27. So, ngayon lang kami nakarating ng bus. So, umalis yung bus doon ng mga 12. Nakarating kami ngayon, 5 PM na. So, almost 18 hours na biyahe or 17 hours. Grabe, sobrang traffic. Okay, sobrang traffic. Medyo pagod talaga as in. And then yung bagahe namin, 2 malaking bag. Tas may mga maliliit na bag. Kasi ang dami namin dalang camera. Syempre for the vlogging, dala namin yung drone, dala namin tong action cam, dala namin yung DSLR. So, marami kaming dalang camera. So, okay naman yun kasi kakailangan din naman talaga namin yun. So, medyo mabigat yung bagahe namin. And then, yun nga, dahil nagkaroon kami ng rebooking na paaga yung punta namin dito, ang nabook lang namin na room ay para sa 28 to 29 na night. So, kailangan pa namin mag-book ng ngayon, yung 27 to 28 na isang night pa. At ito yung nahanap namin. So, maganda naman siya for 2 packs. So, ganyan lang siya simple. Ito guys yung CR. Tapos, ito na yung bed. Ayan na yun lahat. Yan na siya. Wala na siyang iba. And then, ito yung view. Oh, pack. Ganyan. Sobrang lamig. Ayan. So, sobrang lamig guys dito. As in, sobrang lamig. Hindi kailangan ng buksan yung electric fan. Binigyan kami ng extra electric fan. Pero sobrang lamig kasi talaga. Yung tubig, parang nag-yelo. Talaga, hindi ka hindi ka makakaligo. Ganong level. So, yun, andito na kami, pahinga lang. Kakain na rin muna kami kasi talagang pagod na. Doble-doble yung pagod. So, yun lang muna yung mga update. Siyempre, bongga yung ating mga next shots or next vlogs or next videos sa vlog na to. Kasi syempre, itinerary na yun. So, doon na mag-i-start. So, ngayon, pagod lang talaga yung nagawa na. Pagod! So, yun. Yung price nga pala itong room na to na una naming nabook. Lilipat kami bali bukas ng room no after 11. So, lipat kami sa kabilang nabook na namin originally. So, ito 600. Yung sa isa, 500 yung nabook namin. So, ayun. So, magtatanong nga pala ng tickets ng Coda Lines. Check nyo na lang. Bisitahin nyo yung Facebook page ni Coda Lines. Andun naman yung mga tickets. Pero, 1,200 yung CR, yung with CR. And, kung hindi ako nagkakamali, 1,080 kapag walang CR. Ang pinili namin may CR. Siyempre, kahaba ng biyahe, walang CR. Talagang kakainin na yung ng ihi mo. So, yun lang. Papahinga lang kami guys. Babalitaan ko kayo kung ano yung aming next na gagawin. Bukas pwede naman tayo bumalik dyan.
So yun nga guys, kinagabihan, kumain muna kami. Dito kami kumain sa may Lab House Restaurant. So yung mga price ng pagkain dito, halos pare-parehas lang yung bawat restaurant o yung mga kainan. So ang in-order nga pala namin dito guys, yung sinigang na baboy, sisling sisig, at syempre yung pangsilog, bangus. And then nag-coffee din kami. Ang pinaka ginagamit na coffee dito, halos lahat ng restaurant, ang tinda nila is yung brewed. Okay, may creamer naman tsaka sugar yan guys. So, yun ang in-order namin dito sa Lab House Restaurant. Ang rate ng mga food, para sa akin Lab House is 8/10. Ang sarap ng sinigang nila guys. Kain tayo. Sinigang kahit ako. Grabe yung talagang traffic ngayon, no? After dinner, dumiretso kami dito sa pinakasikat na yogurt house sa Sagada. Unfortunately, walang masyadong pwesto dahil puno, kaya nag-takeout na lang kami at ang in-order namin ay yung banana strawberry yogurt. Ang rate ko dito, probably nasa 6/10. Hindi ko masyadong bet yung yogurt dahil para siyang Cerelac ganun. Pero masarap yung banana at saka yung strawberry niya. Yo guys! So early morning kami umalis kasi ang first itinerary natin ay syempre ay ang Marlboro Hills at ang Blue Soil. So pupunta na tayo doon. Hintayin lang natin mga kasama natin. Actually late na kami sa meeting place dahil 4 AM na andun na mga 3:50 na Filipino time. Wow! Thank you for the lighting sa truck. Medyo maginaw at mataas. 3 patong yung damit ko. Hindi kayo na-expect na sobrang gantong ginaw sa Sagada, guys. Napakaginaw. Ayan. Lakad lang papunta doon, guys. And I will see you guys later doon. So, yeah. Good luck. Masakit pa yung tiyan ko natataypi. Yung bigla ang gising. 3 AM na gising. Masakit ang tiyan, tumae, iihi, lahat sama-sama, maginaw. Pero sana itong paglalakad mawala yung ganun. Sobrang ginaw. 15 degrees. Sobrang ginaw. Di ba maginaw? Yeah. Sana medyo narinig pa ako kasi yung mic ay nasa baba ko. So sana naririnig. Ayan, so tumawag na yung aming tour guide. Anong oras na kasi mga be? Dito pa lang paakyat na yung mga daan. Masakit na yung paa ko agad. Yung trek na to. Paakyat kasi yung daanan eh. From the transient house. Sobra agad yung paakyat, be. Parang tripling hirap ng divine, mga ganun. Di ba yung paakyat siya? Mga ganun. Yun lang guys, see you later. Baltaan ko kayo. Ayan, so waiting lang tayo. Dito na yung sakayan natin. And then, dyan tayo guys, sasakay. Sige po, pwede na po. Waiting na lang sa ibang kasamang joiner. So 7 daw kami. Medyo napagod ako sa trek mga be. Backstory guys. So, after namin mag-dinner kagabi, naghanap na agad kami ng tour. So, ang gusto naming agad puntahan ay yung Marlboro Hills at yung Blue Soil. So, required ang tour guide lagi sa lahat ng tour or tourist spot pag pumunta kayo dito sa Sagada. So, unfortunately, dahil peak season, wala kami agad na hanap na tour. Puno na. Tapos, joiners pa kami dahil 2 packs lang kami. Lahat kasi ng tour guide dito at lahat ng tourist spot ay may mga packs. Halimbawa, itong Marlboro Hills, 10 packs dapat siya. So, ganun. So, nag-join lang kami. Unfortunately, wala talagang available. So, naghanap kami sa social media at merong nag-recommend.
So, si Miss Mary. So, si Miss Mary, siya yung kinuha namin. So, kinontak namin at available naman. Siya rin naghanap ng joiners para sa amin. So, nabuo kami. 7 dapat kami, kaya lang naging 4 na lang dahil nag-cancel yung tatlo. Which is okay. At least kahit papano, apat pa din, di ba? So, yun, si Ma'am Mary, mamaya makikita niyo siya. Ang galing, maganda. Maganda yung kanyang pag explain sa lahat ng tourist spot. 10 out of 10, guys. So, kung gusto nyong i-book si Miss Mary, mamaya bibigay ko yung contact number, guys. So, dito, paalis na kami. Pupuntahan or susunduin na lang namin yung dalawa naming kasama. So, yan guys, mamaya balitaan namin kayo kung ano na mangyayari. Pag nag-start na ng trek, babalikan ko kayo. Sana narinig yung ano kasi hindi ko pa natetest yung mic ulit na nandito. So, yeah, balitaan ko kayo guys. So dito guys, nakarating na kami kung saan kami mag-i-start ng trek pa Marlboro Hills. So pagdating nyo dito, marami namang bilihan. May bilihan ng tubig, mga pagkain, pang chicha na pwedeng baunin habang nagtitrek paakyat ng Marlboro Hills. So kung nakalimutan nyo, katulad namin, yung tubigan, ayan, bumili na lang kami ng tubig at bit-bit namin yun hanggang pag-akyat. Bumili na lang din kami ng iba naming kailangan dito. Dito na. Tubigan natin. Water. I-start na. Dito, walang kakalat walang magkakalat ng Mga plastics po. basura. Yes po. Tapos, walang ingay yan dahil may nakatulong pa. Apo. Wow, the lights is so... Dapat din na chair. Naamoy nyo? Ay, sa bulaklak po pala yun. Lagi ko po naamoy. Ah, Dama de Noche po yun. Oo. Ah, Ako na. Yung namimit ko kasi sa along the way, sa doon sa Eco Valley. Yung napunta dito, masyado silang naputikan. Kaya nag-boat. Boots ko. Ayun. Umpisa pa lang. grabe. Gusto nyo magpagkita ng maganda. Oo. Guys, first stop. Wala pa, ilang minutes lang ito eh. So, first stop dito, bilihan ng tubig turon. And then marami pang nag-hike. So, May turon din, baka gusto nyo. pagod. Yeah. At dito nga guys, nakarating na kami sa peak ng Marlboro Hills. Medyo madilim pa at hindi pa makikita ang mga tanawin. Kaya ng mga oras na to, napag-isipan muna namin kumain. Maraming nagtitinda dito sa taas ng lugaw, may itlog, may champurado, may cup noodles at kung ano-ano pa. So dito nag-breakfast muna kami at hinintay muna namin lumiwanag para makita namin kung meron ba kaming aabutang sea of clouds or kung wala naman, baka mga hamog na lang ang aming maaabutan. Nagbibideo ka na pala.
Nagpatuloy pa kami sa paglalakbay. After namin sa Marlboro Hills, dinerecho agad kami ni Ma'am Mary sa Blue Soil ng Sagada na kung saan makikita ang kakaibang kulay ng mga bulubundukin. Nagahalong asul at berde ang mga kulay nito. Guys. Sobrang tarik. Pababa. Ito mo. Habang binabagtas namin ang daanan papuntang Blue Soil, madadaanan din dito ang isa pang tourist spot sa Sagada, ang Eco Valley, na kung saan pwede mong isigaw lahat ng gusto mong isigaw, ang mga hinanakit mo sa mundo, at kung ano-ano pa na pwede mong isigaw at ilabas dito. Ayaw ka Hindi na din kami masyadong nagtagal sa Eco Valley at binagtas na din namin ang daan papuntang Blue Soil. Dito nga nag-stop over muna kami na kung saan ang mga igorot dito nila ginagawa ang panguhuli nila ng mga hayop sa kagubatan. Pahinga lang guys. Sana naririnig niyo pa kasi nakamay. So anong kalagayan dito? Ito ang itsura guys. Papakita ko sa inyo. Oh, wait. Dito rin sa stopover na to, hindi ka magugutom. Dahil pagbaba nyo dito, maraming nagtitinda ng kung ano-ano. May hotdog, fish balls, at kung ano-ano pang tuhog-tuhog na pwedeng mabili dito. So yun. Ayan. So see you mamaya. Pagtapos namin sa stopover, wala na kaming hinintay pang oras at nagpatuloy na din kami sa aming paglalakbay patungo sa Blue Soil, na kung saan nagkaroon pa ng extra challenge dahil sumobra ang dulas ng mga daanan dito dahil sa mga putik. Actually, 2 beses na akong nadulas dito at umuwing puro putik ang aking damit. At andito na nga tayo. Amazing. Blue talaga. Wow guys, andito na kami. Nakarating na kami dito sa Blue Soil. Wow. Wow. Hi. Guys, andito na kami sa Blue Soil. Amazing. Sobrang amazing guys. Napakaganda. Sulit naman ang 20 minutes trek. Ma'am Mary, picture po tayo dito. Yan. Ito ang aming tour guide na si Ma'am Mary. Kung gusto niyo siyang kontakin at maging tour guide din, ayan ang kanyang details. So dito, naupo muna kami at nagplanong magpalipad ng drone. Medyo nakakahiya nga kasi ito yung unang lipad ng drone namin. Kaya medyo nag-aalangan at nakalimutan kung paano kontrolin. Kaya pasensya na, ito lang ang footage na mabibigay namin. Pero worth it naman, lalo na sa mata. Pagod na ako. Ang dulas ng mga pinagdaanan guys. So bababa na kami from Blue Soil. Ito ang kalagayan namin. Sobrang hirap.
Look. Tingnan nyo naman ang mga dinadaanan mga guys. Tingnan nyo ang dinadaanan. Sobrang hirap. Ang putik. Sobrang putik. Okay lang sana to kung walang putik. Kaya. Pero dahil maputik siya, hindi lang siya extra challenge. Super challenge siya. Ay, dudulas ka talaga. By the way, 2 dulas na. Grabe. Hindi niya alam eh. Pero nasa medicine. Parang madudulas ako guys. Sandali. Ayan. Dito guys, nasundo na kami ng aming van at napagpasyahan naming dumiretso na kami sa Hanging Coffins. Ito na ang huling tourist spot sa araw na to na mapupuntahan namin. Ito pala. Ito ang ito ang very first bell na in-install nung gumawa sila ng simbahan noon. Pero yung simbahan na yon nung during the war na ang mga American missionaries ang gumawa ng simbahan. Kaya lang nung World War II, sila rin ang nagbomba dahil sa akala nila ay nakatago yung mga Hapon doon. Kaya nasira itong pan. Kasi ito yung kinabit doon sa first na simbahan. Okay. First na simbahan. At may katabi pa siyang clock na pag 1 o'clock, nag-i-struck siya ng 1, 2, 3 hanggang 12. Kaya yung mga tao noon, updated sila sa time. Yun yung nagsilbing oras. Oo. Hindi kagaya sa time namin na wala ngang relo, walang orasan na makita. Ay yung araw at saka yung shadow namin, ang minimeasure namin kung anong time na yon. Ganun. Kumbaga, nakabase na lang. Paano yun? Malamig dito, hindi bihira yung araw. Paano yun? Mahirap din po. Yung sa manok naman, pag nagkilaok yung manok, Yun na yung morning. Umaga na. umaga na or alas 3 na or Hapon na. Marami pang kwento sa amin si Ma'am Mary habang binabagtas namin ang daanan papunta sa Hanging Coffins. Natsak na babaunin namin hanggang kami ay makauwi sa aming mga tahanan. Ang Hanging Coffins, alam nyo ba na ang tradisyong ito ay parte ng kultura ng mga Igorot sa Mountain Province? Hindi basta-basta inilalagay ang mga kabaong sa mga bangin. Ang mga yumao ay mga matatanda na at kadalasan, sila mismo ang pumipili ng kanilang kabaong at lokasyon bago sila pumanaw. Ang paniniwala dito ay mas malapit ang kaluluwa sa langit kapag sila ay nasa mataas na lugar. Isa rin itong paraan para maiwasan ang pagnanakaw ng mga labi ng mga ninuno. Pero tatandaan natin, kung bibisita tayo dito, huwag hawakan o galawin ang mga kabaong bilang respeto sa kanilang kultura. Kung mapapansin nyo guys dito sa video, ito na ang kanilang makabagong libingan. Yung paghahang ng coffins, hindi na nila ginagawa at ipinagbabawal na ngayon. Kaya dito na sila ngayon. At itong dilaw na libingan, sabi ni Miss Mary, isa ito sa lumaban sa Mama Sapano na nasawi. Dalawa sila pero itong isang Igorot ang nagdesisyon na dito siya or yung pamilya niya na dito siya ilibing. At yung isa ay nasa Baguio dahil nandun ang kanyang pamilya. Marami pang kwento sa amin si Ma'am Mary na sumagot din sa aming mga katanungan. Kung sino ba yung mga nakalibing sa Hanging Coffins at kung bakit sila nandoon. Ang sabi ni Ma'am Mary, sila yung mga sinauna pang katutubo na unang mga namatay at nasawi. Halos lahat matatanda ang nakalibing doon. Kapag maliit ang coffins, hindi ibig sabihin baby yon. Kumbaga, sila na lang yung nag-ayos at naglibing kung paano nila pinagkasya doon sa maliit na coffins. May mga pangalan din na nakasulat sa coffins nila. Ang sabi ni Ma'am Mary, yun daw ang pangalawang pangalan ng mga katutubo. 2 daw ang pangalan nila. At ang pangalawang pangalan nila ang nilalagay doon sa kanilang coffins.
Pagtapos ng hanging coffin, yun na ang huling part ng aming tour. Kaya nagmadali na rin kaming umuwi dahil magpapalit kami ng transient. Katulad nga ng naikwento ko kanina, magkaiba yung transient namin sa unang gabi at sa pangalawang gabi. So, ito yung room namin, guys. So, pagbukas nyo, ito yung madadatnan nyo. Iba-iba ang room dito. At doon kami sa taas, room number 3. So, mura lang naman dito, guys. 500 per pax per night na yon. So, as you can see, madami siyang rooms. Pero, ang CR, common CR lang siya. So, pagpasok guys, ito agad ang bubungad sa inyo. May sampahin sa baba, may cabinet sa taas, may electric fan, at syempre, double deck ang bed. Guess what? 2 packs lang kami, pero double deck yung bed na nakuha namin. Swerte na rin kami kasi ang laki ng higaan. So, for 500 per packs, murang-mura na po ito. Yan. Meron silang mini ref at saka itong kettle. So, ito yung bathroom. This is the CR. Ito yung bathroom. Tapos, dito papunta yung rooftop nila. So, ito naman guys yung rooftop. So, kaya tayo saglit. Pakita ko sa inyo yung view ng rooftop naman nila. So, yeah. Ito yung rooftop nila. Wow. Amazing. Grabe yung pag-o. Yan. So, yeah. So, guys, ito yung pangalawang pinag-stayan naman namin sa Joyshan Transient or Inn dito sa may Sagada. So, ayan. Ito yung view namin sa rooftop. Sobrang ganda, di ba? Wow. Amazing. So after ng tour at paglipat ng transient, nag-ayos lang kami agad para makakain na dahil nalipasan na kami. Dito nga pala kami kumain sa Kaladyo Rice. Dito lang din yan sa town malapit. Ito nga pala ang in-order namin, yung kanilang Kaladyo Rice set. May chicken, may lechong kawali, may egg, may gulay and rice. Lord, salamat po. Uy, may gulay. Nabangan ko to. Sa Roman proxy for me. Thank you po. Thank you po. Ayun, ang laki-laki din. Ito pinaka-challenge sa akin ni Lord. Okay, ang pinaka-challenge sa akin ni Lord ngayon guys ay yung magsagada ng nakasando. Kasi yung jacket ko puro puti. Ang arte. Sobrang arte. Yan, sobrang ginaw mga ko. Para akong hotdog sa freezer. So, sobrang lamig. At nakasando lang po ako. Ay, Diyos ko po Lord, Panginoon, iligtas niyo po ako. Puro pulikat pa yung pa ako. Grabe. Grabe na tong vlog na to. Sobrang adventure. Naka guys, sobrang sikip ng daan dito. Talagang gigilid ka. Ultimo tao, gigilid kasi. Tignan nyo naman. Grabe, diba? Kalahati, tapos yung isang laki. Ito, konting-konti lang. So sobrang grabe. So yan, bibili kami ng yogurt ngayon. After na yung kumain, yogurt naman. Ay, sarado ang bilihan ng yogurt mga ate ko.
So, balik na lang tayo. Medyo kumakalam yung chunk ko, mga ate. Mukhang ako'y natatain na. Ganong level. Kahit nakaganto kami, nandito. Grabe, ang lamig. Balik. Guys, tingnan natin yung weather. Sobrang lamig eh. Ha? Look. Umaga na. Well, mukhang maganda yung weather. May mga hamog dun sa... May mga hamog siya. So, yeah. It's morning. Laban. P, bangon na. Tayo'y mag-activity na. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Tamba. Dito ngayon. Malamig. Hey guys, so ito ang aming last day. So, mag-ikot-ikot lang kami. You know, trip, walking, ganyan. So, yeah. So, let's go. Kasi last day na daw, uwi kami ng 3 mamaya. So, yan. So currently, ang oras po ay 7 a.m. So, yeah. Let's go! So, ngayon guys, nasa rooftop ako. Tumingin lang ako saglit sa scenery. Pero ang plano namin is magmotor at mag-ikot. Magre-rent kami ng motor. And then, kakain doon sa breakfast, ganyan. Basta ilibot. Basically, libot. Guys. So, babalita ko kayo kung anong nangyari. So, pang-4 na araw, umuulan pa din. Talagang lagi siyang umuulan. Ayaw pa awat. So, this is rainy season ng Sagada, guys. Balikan ko kayo, guys, pag nandun na kami sa pupuntahan. Yan. Pakyat na kami, guys. Grabe, sobrang lamig. Pang-4 araw, puro ulan. Wala nang tinira, puro ulan na lang. So, this is our 4 days. Fourth day. Basically, 4th day. Grabe ang ginaw. Sobrang lamig, lalo na pag umuulan, para kang hotdog sa rep. Ay, sana all. Yeah. Hanap kami ng food, hanap kami ng motor rentals. Para makatipid sa pagod at sa gastos. Yun siya. Never namin naranasan to, guys. This is new experience talaga yung ginaw. As in, kakaiba yung ginaw. Promise, wag punta kayo dito. Malayo-malayo sa Baguio. Triple ng Baguio. Sobrang ginaw. Tsaka ito pa pala, guys. Yung tubig nilo, sobrang ginaw. As in, parang ice bucket challenge. Ganun. Parang na yelo. Puro yelo talaga siya. As in. Buti may mga hater. Kasi kung wala, hater. Magsusugot balat mo pag naligo ka ng ganong kalamig. As in. Grabe, lakaran to. Sobrang pataas. Tingnan nyo naman, oh. Siguro hindi nyo lang mapapansin sa camera, pero sa personal, sobrang lamig, sobrang pataas. At pala yung isang jacket yung sinuot ko. Yung gout mo magiging active, ganun. Yung isa, no, kahit madumin. Makapal yun eh. Oo nga, ba't yun yung sinuot mo? May dogaret. Hi, dogaret. So far, nakadalawang medical, alaksan na po ako. Sana mawala yung sakit ng paa. Buti may pharmacy. Tsaka ang cool, puro tok-tok yun nandito. Mga Maxima, Bajaj. Galing. Hindi lang namin matry kasi piling ko mahal. Diba? Tsaka magandang maglakad-lakad. Maganda maglakad. Hindi ka pagpapawisan. Hindi ako pinagpapawisan kahit balta ko. Knowing na meron akong excessive sweat kapag mainit. Okay, pag pawisan talaga, yan, excessive sweat. Tawid nga tayo. Wow! Wow! Ang lamig! Ang lamig! Ang lamig! Ginagano yung itlog ko. Wag mo sa Ay, sorry. Ang lamig kasi. Pag nag-yelo na yung itlog ko. So, ito guys yung scooter rental. Tanong tayo kung open na. Para makapag-rent.
Ito yon. Pero 5 hours lang, ganyan. So, yeah. Open na po kayo for rental. Ay, ayan, open na. Ay, click lang. Hindi po. Walk-in lang po. So, dito sa Sagada, guys, merong motor rental. So, depende yon kung ilang oras. May 24 hours, may 10 hours, may 5 hours. So, depende sa inyo. So, kayo rin mamimili kung Click or Mio or kung ano man sa pagpipilian. So, kayo lang mamimili din dyan. So, ang kailangan lang dito, syempre, driver's license and then ID. Pipicturean kasi nila yon. And then payment, syempre. Ang binayad namin, 5 hours lang kami, 500 pesos, guys. Helmet po. Suot mo yung helmet. Sige po. Thank you po, sir. Ay, go. Tama, tama. Diyos ko! Nasa 20 lang yung takbo. Ang lamig-lamig. Ingat kuya. Sobrang lamig. Puta. Always mag-iingat. Yeah. Madali lang naman yung daanan. Hindi naman siya yung ganong kahirap sa personal. Sorry po sa pagmumura, pero ang lamig talaga. Hindi pa ako pwede sa Korea, Gusto Lord. ito eh. Sobrang OA mo. Sobrang lamig! Anong klase ito? Nasa Korea ba ako? Alam yung experience. Teka. Magano tayo? Dalawang preno kasi wala. Tapos ay, daming tao. Sasakyan pa lang, napakadami na. Ano ulit? Side view ka, side view. Lamig. Ako na, ay gusto ko yan. Dito. Hindi makita. Dito ka. Ay, ang ganda. If you can only see it. So, nagmotor lang kami papunta dito sa Bros Inasal, isang wow sa Sagada. Dito kami magbe-breakfast. Sikat itong isang wow sa Sagada dahil sa overlooking view habang ikay kumakain. Para kayong kumakain sa langit, guys, pag nandito kayo. Dahil sa fog, tsaka yung mga hamog na namumuo sa kanyang paligid, pati na rin sa mga kabundukan. Ang mga pagkain na mabibili dito sa isang wow ay mga pangkaraniwang pagkain lang din. Merong tapa, bacon, may mga tinapay or mga bread, sandwiches, may brewed coffee at marami pang iba. Meron din sila ditong etag ramen. Yung etag ay yun yung kultura or local food pagdating sa baboy dito sa Sagada. Grabe guys, tignan nyo naman kasi yung view. Sobrang ganda, overlooking. May sea of clouds and fog. Grabe, napakaganda. Sobrang sarap kumain dito. Mahirap lang talaga dito is mabilis lumamig yung pagkain guys. Pero wow, all goods dito. Sobrang sarap din ng mga food nila. Promise, must try to guys. Bale lumipat kami guys sa harap. At ito ang mga in-order namin. Bacon, French toast, tsaka yung ramen etag nila. Sobrang sarap guys. 10/10 ang rate ko sa isang wow. At isa pa pala guys, kapag kakain kayo dito sa isang wow, pag bumisita kayo sa Sagada, mag-jacket or magpantalon kayo. Kasi sobrang lamig talaga dito. Especially kapag nasa overlooking ka. Parang yumayakap sa'yo yelo. Ganong level ang lamig. Kaya huwag kakalimutan ng jacket at pants.
Let's go. Hello. Yee! Lamigan session. Okay, sa gitna na. OA mo, hindi na ganun kalamig. Pagtapos nga namin guys kumain sa isang wow, dumiretso na rin kami agad. Hinanap namin ang view deck para dun makapag-drone at makapagpa-picture pa. Sobrang ganda ng daan dito sa Sagada guys. Bukod sa malamig, napakadaming puno at wala talagang bahay sa paligid. Puro puno talaga yung daanan. Sobrang ganda. Dito mo mahanap yung peace na hinahanap mo. Along the way, nadaanan din namin ang Maspir Photographs na kung saan makikita mo sa loob ang mga kuha ng kultura at ninuno. Nadaanan din namin ang Our Lady of Mount Carmel Church. Iba yung lamig talaga dito. Iba yung grabe. lamig. Pang hotdog level to be. Hindi to ano to freezer. Dinaig pa yung aircon niya sa baba. Oo, iba hindi aircon. Yung aircon kaya ko pa kahit walang kumot eh. Check natin yung temperature. Para Ito just maniwala kayo. Panginoon. Ibang lamig to be. Hindi ba dun? Ay, ito po. Ay, sorry. Grabe, bawal magmura. Nagmura ka na ka. Oo nga eh. Sorry po Lord. Sorry sa mga viewers. Nagmura po ako. Pero kasi, tingnan nyo naman po yung itsura, ang uso ko. Walang naninigarilyo, walang nagsisiga. Lamig po iyan. Ayan po yung tinatawag na lamig. At sa kakahanap nga namin ng view deck, nakakita kami ng magandang spot para magpalipad ng drone at talagang makikita mo ang buong Sagada. Welcome to Sagada! Yan guys, so na-surrender na namin yung motor, tapos na kami mag-motor rental. So mag-ayos na kami, pabalik na kami ng transient, mag-ayos na kami para pauwi. So maliligo, ganyan, ayos ng gamit, and then go na kami sa bus station or sa Coda Lines. So see you guys mamaya pag pauwi na, or pag nakaayos na kami. Bye guys! Woo!
Habang pabalik na kami ng transient guys, nakita namin yung strawberry yogurt bukas. Unang araw pa lang, ito na talaga agad yung inabangan namin. Kaya lang laging sarado at wala. Ngayon, bukas sila kaya dumaan na kami bago kami tuluyang umuwi. Dito sa bilihan ng strawberry yogurt, sila mismo ang nagtatanim ng kanilang strawberry. Kaya talagang fresh at masarap ang kanilang yogurt. Ang presyo ng kanilang yogurt, 150. Dito lang yan sa homemade yogurt with fresh strawberries. Ito guys yung strawberry yogurt dito. Sikat din siya aside sa yogurt house. So titingnan natin. So let's try. Ang sarap. Guys, ang sarap nito. Promise. Ang sarap. Ang sarap. 10 out of 10. Ito guys, the best. So, must try dito. Yan guys, kung nakarating kayo sa dulo ng vlog, so ito na yung end ng vlog natin. Thank you sa lahat ng nanood ng ating vlog. Sana na-enjoy nyo yung ating vlog. Definitely, babalik kami dito kasi sobrang ganda. Ang ganda ng weather, ang ganda ng place. Ito yung gusto namin, to be honest. Ako personally, gusto ko yung malamig, mahangin. Tapos, si Mer ang gusto niya yung mga maulan, mahamog, ganyan. So, perfect combination. Ito yung gusto talaga namin. And yung mga activity, gusto rin talaga namin. Gusto namin matry mag-hike. Gusto namin magsagada in general. So, perfect talaga ito yung naranasan namin. So, definitely, babalikan namin to. Especially kapag summer, kasi best to pag summer. Lalo na yung pag-akit ng bundok para makita mo talaga yung sea of clouds. Pero, all in all, ang ganda ng experience. Masaya yung naging experience namin. Sana makabalik kami soon dito. Sobrang ganda. At mamimiss ko yung place na to. Sobrang ganda niya sa if you are looking for your peace of mind or bakasyon talaga na gusto mong mapahinga, best place ang Sagada. So, yun lang guys. Sana na-enjoy nyo yung vlog natin and see you sa next episode kung saan tayo mapapadpad. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsuporta. Bye everyone. See you next vlog.